Nakahanda na ang lahat. Nakahanda ang mga eroplano. Nakahanda ang mga target. Alam na kung aling power plant. Alam na kung aling refinery. Nakikipag-ugnayan na ang Israel sa Washington. Pero may isang bagay na hindi pa dumarating. Ang utos. Hanggang ngayong oras na ito, hindi pa nagbibigay ng go signal si Trump. At habang nag-aaway ang lahat kung sasabog o hindi ngayong weekend, may isang tanong na hindi itinatanong ng karamihan. Bakit hindi pa siya nag-uutos? Simulan natin sa kung ano ang nakahanda. Ayon sa mga ulat mula sa Washington, naghahanda ang Amerika at Israel ng isa sa pinakamatinding airstrike laban sa energy infrastructure ng Iran, power plants, oil refineries, maging ang pinagkukunan ng kuryente ng Tehran. Hindi na nuclear site ang pangunahing target ngayon, kundi ang ilaw, ang gasolina, ang dumadaloy na dugo ng ekonomiya ng Iran. Ito ang pinakamalaking hakbang mula nang bumagsak ang huling truce. Sa Pentagon, ang termino nila ay locked and loaded. Ibig sabihin, wala nang kulang. Nakatakda na ang ruta, nakatakda na ang oras. Ang kailangan na lang ay isang salita mula sa isang tao. At ayon sa mga ulat, hinihintay pa ng ilang opisyal ng Israel ang pinal na desisyon mula sa Washington bago sila pumasok sa malakihang operasyon. Buo na ang buong plano, nakatayo ang makinarya, naghihintay. Bakit? Isipin mo kung gaano ito kakaiba. Ang Amerika ay may mga eroplanong kayang lumipad mula Missouri hanggang gitnang silangan ng walang hinto. Kayang tumagal ng ilang linggo, kayang tumagal ng ilang buwan. Walang hukbo sa mundo ang makakapigil sa kanila sa himpapawid. Kaya hindi kakayahan ang problema dito, hindi rin takot. May ibang bagay na humahawak sa kamay na dapat pumirma ng utos at hindi yan galing sa Tehran. Narito ang unang pahiwatig at nakatago ito sa gitna ng mga ulat. May usapan daw sa loob ng gobyerno ng Amerika na kung matutuloy ang campaign ngayong weekend, layunin nilang matapos ito bago magbukas ang global market sa Lunes. Basahin mo yun ulit. May curfew ang isang airstrike. Hindi deadline ng Iran, kundi deadline ng kampana ng trading floor. Kailan ka nakakita ng gera na may takdang oras ng pagtatapos? Para maintindihan mo, kailangan mong tumingin sa isang makipot na daanan sa pagitan ng Iran at Oman, ang Strait of Hormuz. Sa makitid na karagatang yan, dumadaan ang humigit kumulang 20 million barrels ng krudo bawat araw. Halos 30% ng lahat ng krudong dinadala sa dagat sa buong mundo. Walang alternatibong ruta na sapat. Walang tubong kayang pumalit. Isang daanan lang. At nakaupo ang Iran sa gilid nito. Ngayong linggo lang, may ipinakita ang Iran na hindi biro. Ayon sa kanilang state media, pinigilan ng Revolutionary Guards ang 2 tankers na tatawid sa Hormuz habang may escort ng militar ng Amerika. 4 more tankers ang tumalikod at bumalik. Hindi pa ito nakukumpirma ng Western Maritime Monitors. Pero hindi na mahalaga kung totoo ang bawat detalye. Ang mahalaga ay ang mensahe. Kaya naming hawakan ang daanan. At narito ang bunga ng mensaheng yon nakasulat sa pera. Sa loob lamang ng isang buwan, umakyat ang Brent crude ng mahigit 20%. Umabot ito sa $95.30 kada barrel. Yun ang pinakamalakas na buwanang pag-akyat sa mahabang panahon. Wala pang tumatamang bomba sa mga refinery ng Iran. Wala pang nasusunog na power plant sa Tehran. Ang banta pa lang ay ganito na kalaki ang halaga
sa buong mundo. Ngayon sundan mo ang kadena dahil dito lumalabas ang tunay na kwento. Kung tatamaan ang mga refinery ng Iran, sasabog ang presyo ng krudo. Kung sasabog ang presyo ng krudo, tataas ang gastos ng bawat barkong naglalayag sa mundo. Kung tataas ang gastos ng bawat barko, tataas ang presyo ng bawat produktong dala nila. Kung tataas ang presyo ng lahat, may magbabayad. At hindi yon ang Tehran. Ikaw yon. Ang bawat pisong idinadagdag sa gasolina sa EDSA ay may ugat sa isang makitid na dagat na 8,000 kilometers ang layo. Ang Pilipinas ay halos buong-buong umaangkat ng krudo mula sa labas. Wala tayong sariling bukal. Kaya ang bawat pag-akyat sa Hormuz ay dumarating sa atin makalipas ang ilang linggo sa pamasahe, sa pamilihan, sa kuryente, sa bulsa ng bawat pamilyang Pilipino. At dito lumalabas ang pinakamadilim na bahagi ng kwentong ito. Alam ng Iran na hindi nila kayang talunin ang Amerika sa himpapawid. Alam nilang walang laban ang kanilang air defense. Kaya hindi militar ang kanilang sandata. Ikaw ang kanilang sandata. Ang bulsa mo, ang kanilang missile. Ang hirap ng mga ordinaryong mamamayan sa buong mundo sa tumataas na presyo, yon ang tanging armas na natitira sa Tehran. Hindi ka tagamasid dito. Ikaw ang target. Kaya heto ang sagot na hinahanap natin kanina. Ang go signal na hinihintay ng buong mundo ay hindi desisyong militar. Desisyon yan sa ekonomiya. Sa sandaling sabihin ni Trump ang salitang yon, may halagang babayaran ang bawat bansa sa mundo. Kasama na tayo. Kaya hindi pagdadalawang isip ang nakikita mo. Timing ang nakikita mo. Hinihintay ang eksaktong sandali kung kailan kayang tamaan ng malakas at kayang tapusin agad. Isipin mo ito bilang isang boksingero. Kayang-kaya niyang tapusin ang kalaban. Pero ang hurado ay hindi ang referee. Ang hurado ay ang buong global market. Kaya kailangan niyang tapusin ang laban bago tumunog ang kampana dahil ang bawat round na lumalampas ay bentahe para sa kabila. Hindi kahinaan ang paghihintay bago ang unang suntok. Yon ang pagpili ng eksaktong sandali kung kailan iisa lang ang kailangan. Kaya balikan natin ang tanong, bakit hindi pa nag-uutos si Trump? Dahil ang tanging paraan para manalo ang Iran ay ang haba ng panahon. Bawat araw na tumatagal ang gulo, umaakyat ang krudo. Bawat araw na umaakyat ang krudo, lumalakas ang pressure sa mga pamahalaan sa buong mundo. Bawat araw ng pressure ay isang hakbang palapit sa kasunduang paborable sa Tehran. Panahon ang tanging kaalyado nila. At yun mismo ang tinatanggihan ng Amerika na ibigay. Kasabay nito, babalik na rin sa direktang operasyon ang Israel matapos ang panahong huminto sila habang may truce. Magkasabay silang naghahanda, magkasabay silang nagko-coordinate. Iisa ang direksyon ng magkaalyadong bansa. At alam ng Tehran na magkasama sila ngayon, malakas, mabilis at tapos agad. Dahil ang mahabang gera ay panalo ng Iran kahit ni isang eroplano nila ay hindi lumipad. Hindi rin sila nag-iisa sa hakbang na ito. Kamakailan, nagtipon ang Saudi Arabia ng mga kinatawan mula sa 43 countries para pag-usapan ang isang maritime coalition na magbabantay sa mga ruta ng barko, 43 countries, para sa iisang daanan. Kung tinatanong mo kung gaano kahalaga ang karagatang yan sa mundo, yan na ang sagot. Hindi lang ito gera ng Amerika laban sa Iran. Ito ay ang mundo laban sa isang buhol. At nasa loob tayo ng kwentong ito, gusto man natin o hindi,
Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng mga marino sa buong mundo. Napakaraming Pilipino ang nasa mga barkong tumatawid sa mga rutang yan ngayong gabi habang pinapanood mo ito. Kaya kapag may magsasabi sa iyo na malayo sa atin ang Hormuz, mali sila. May Pilipino sa bawat panig ng kwentong yan. May Pilipino sa barko. May Pilipino sa istasyon ng gasolina. Kaya heto ang buong sagot. Hindi pa nag-uutos si Trump dahil ang go signal ay hindi tungkol sa galit. Tungkol yan sa orasan. Panahon ang tanging sandata ng Iran at ayaw ibigay ng Amerika kahit isang araw nito. At kapag dumating ang utos na yan, hindi yan magiging simula ng mahabang gulo. Yan ang magiging katapusan. Ang tanong na lang ay kung sino ang unang mapapagod sa paghihintay. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.